Bisitahin natin ngayon at sa loob nito, matatagpuan ang mga prutas na ngayon nyo lang makikita at lubos na makikilala. Ba, ano kaya yan? Tulad na lang ito ha, Thousand Finger Banana at kalamansi na nakakain pati ang balat. Uy, gusto ko yan, kalamansi. I Hindi mo love kailangan asin. pigain. Kaya ito, tara na tumambay sa Secret Garden na yan kasama sila Monica and Arn. Good morning! Ingat sa pagkain ng matatamis. Ayan. Wow! Pang-Valentine. Yes, Hi, good morning, good morning. girls. Good morning, Good Monica. morning. Nako, dahil nga summer na sa ating bansa ngayon, talaga nauso ang pagtatanim. At kaya naman nga dito sa Antipolo City, isang secret garden ang ating pinuntahan para nga tingnan, tulad na sinabi nila dyan sa studio, ang mga kakaibang prutas na makikita dito. Alam mo, Monica, sa dami-dami ng prutas dito, hindi ko malaman kung ano unang kukunin ko eh. Ang dami, oh. Kakainin mo ba? Kukunin lang. But anyway, Arn, speaking of kakaibang mga prutas, yan yung titingnan ko ngayon. So tingnan mo rin para Yes. at mamaya alam mo na kung ano yung kakainin mo. So punta na ako doon ha, sandali lang. Okay, Arn, ka lang. bye. Dito lang ako, ha. So, okay, dogs, unahin po natin mga kapuso itong tinatawag nila na Davao Pomelo. Now, itong Davao Pomelo dati kasi ay tumutubo lamang ito sa Davao, pero ngayon, pwede na rin itong tumubo sa ibang parte ng bansa tulad nga dito sa Luzon. And sabi nila, itong Davao Pomelo daw dito na tumutubo sa Antipolo ay mas konti ang buto at mas pink ang laman kaysa doon sa mga makikita sa Davao. So, hintayin lamang nila mahinog yan and medyo iba daw yung process ng pagpapatubo niyan. So, after nitong Davao Pomelo, puntahan natin ito nasa isa pang tabi. Ito naman yung tinatawag nila na variegated Chico. So, ito namang Chico na ito, yung kanyang pinaka-texture sa labas ay mas smooth kaysa sa ordinaryong Chico nakikita natin. Plus, ang sabi daw nila, mas matamis daw ito, kaya mas masarap siya as compared to sa mga ordinaryong Chico na makikita naman natin sa market. Okay? So, susunod naman, ito talaga yung isa sa mga pinakakakaibang halaman na makikita dito. Ito yung tinatawag nila na Thailand calamansi. So, itong ordinaryong calamansi na hawak ko, ito yung itsura niya. Pero itong Thailand calamansi, as you can see, yung kanyang texture or yung kanyang itsura sa labas ay kakaiba kasi hindi siya ganun ka-green. Plus, ito yung catch niyan. Itong kalamansing ito, wait, hindi ko matanggal. Ayun, pwede siyang kainin pati yung kanyang balat. Susubukan ko nga. Maasim siya. Pero pwede nga kainin yung kanyang balat. Kesa doon sa ordinary kalamansi makikita natin. Anyway, after nyan, punta tayo dito sa susunod. Ito yung tinatawag naman nila na magic or miracle fruit. So kung bakit siya tinawag na miracle fruit, kasi sabi nila kapag kumain ka daw nito, at kumain ka ng iba pang pagkain, after mo daw kainan nito, ay matamis na ang pagkain na susunod mong kainan after nito. So, say kumain tayo nitong fruit na to, tapos kakain ako ng mangga after, yung mangga kahit na maasim siya, magiging matamis din siya. And to try that, susubukan kong kainin itong miracle fruit. Tapos, subukan kong kainin itong mangga. Ayan. Sure enough, sobrang tamis ng mangga. I'm sure medyo matamis din ito pero hindi kasing tamis kapag kumain ka or kapag hindi ka kumain nitong miracle fruit. So, after nyan, puntahan naman natin itong last dito sa ating row. Ito yung tinatawag naman nila na abiu. So, itong abiu daw ay nag-originate talaga sa Brazil and isa siyang klase ng kaimito. Pero ang pinagkaiba niya, wala daw siyang dagta. Plus, yung kanyang mga dahon ay medyo similar sa dahon ng mangga. Kaya ito yung magiging, ito nga yung tinatawag nilang abiu. And sabi nila, matamis daw yan kapag kinain. So, ilan lamang yan sa mga halaman na makikita dito. Plus, meron din sila ditong banana na kakaiba na mamaya ay aalamin natin kung ano ang mga pinagkaiba nga niya sa mga ordinary banana na nakikita natin sa market. Plus, ito, sasatabi ko ngayon, ito yung area kung saan sila nagtatanim. So, pupuntahan ko ngayon itong si Kuya Betong. Kuya Betong, kumusta ka dyan? Hey, Monica, good morning. At syempre, mga kapuso, good morning. At syempre, sa mga gustong mga mamis kagaya nila, mga mamis kaway-kaway, ayan, sa mga mamis na gustong magkaroon ng pagkakita ngayong summer, ang kailangan nila sa mga ganitong klase ng mga business ay syempre, fertile soil, ganito. Ayan, kasi container, seedlings, at syempre, ang tubig, ayan. Ayun, yun yung mga basic na Basic na requirements kailangan. para makapagtanim. So, Yes. meron bang kailangan na mga parang seeds or something na bagay oo. kapag summer? Actually, marami naman silang mabibili mga seeds, pero syempre, pag may mga ganito, aba, pwede na lang start na yung business nila.
Ayun. Kaya maganda Oo, ngayon actually summer. maganda to ngayon summer kasi nga bagay na bagay sa panahon natin. Plus, mas Yes. madaling talaga magpatubo ng mga halaman kapag maaraw ang panahon. Kaya naman sa ating pagbabalik mga kapuso, mas marami pa tayong sabi nila mga herbs naman daw nakakaiba na maganda. pwede rin itanim ngayong summer para sa mga kapuso natin na naghahanap ng karagdagang pagkakakitaan ngayong panahon na tag-init sa ating Yes. bansa. So mamaya, pag-uusapan natin yung Kuya Betong sa pagbabalik po ng unang hirit. Balik mo tayo sa studio. Buo na ba ang inyong mga summer plans, mga kapuso? Mapa Ilocos, Pangasinan, Batangas, Boracay o saan pa mang beach destination ang punta ninyo? Ang mahalaga, kompleto ang dala nyong gamit. Ano-ano nga ba ang must-haves na dapat bitbit natin sa mga summer outing at picnic? Yan ay bibida sa atin na Drew at May mula sa Divisoria. Hi guys! Guys! Alright, good morning mga kapuso. Nandito tayo ngayon sa one-stop shop for your summer needs, ang Divisoria. Now, from swimsuits to outing wear to Baliena. Good morning. Oh, no. Sorry. Yung kala ko, yung inuupuan mo, Baliena. Oo, kung makabal yan, anto will watching. Naku, Drew, ha, good morning. Good morning. Alam ko kasi na naghahanap ka ng co-host, kaya, I'm here in the council of Divisoria. Correct. You look really summery with your summer dress and your sunglasses. Kahit na Yes. medyo wala pang araw, no problem. Naku, syempre naman. Naku, thank you, Drew, ha? Oo, Naku, naman. thank you for the chance. Naku Okay. po. Sige lang. Akala ko minsan sabi. Ito na yun. Okay, simulan namin May ang paghati sa inyo ng price list sa mga summer things na pwede niyong ibili dito sa Divisoria. Okay, Naku, simulan sobrang na muna tayo natin. kagad. Ganun na- O, sige. ganun tayo. Okay. Naku, ha? Okay na ba? Pag po nag-outing po kayo, ha? Thank you, Drew, ha? Pag nag-outing kayo, syempre, Drew, kailangan meron tayong pagkain. Ay, nako, perfect yan. Lalo na nga sa weekend getaway with your family Oo, summer naku, may outing. tama ka dyan. At syempre, ang una po natin kailangan gawin, meron tayo dapat multi-box. Ayan, okay? Ito Okay. yung mga multi-box na yan. In different sizes. Okay, Etong hawak mo, 70 pesos 70 lang yan, pesos. ha? Etong medium, naku po, tumataginting na 100 pesos lang. Panalo. Etong large, would you believe, 180 pesos? 180 pesos. Ano yung pwede mo malagay dyan, May? Naku, pwede dito. Sandali lang, ha? Over here, we have different colors. Ayan, iba-ibang kulay and different prices, syempre. Etong dalawang to, ha? Orange and red, meron ka ng 25 pesos na plato. 25 pesos 25 pesos lang yan. Okay. Ito mga to, mga tig sa 10 piso. Ayan, ito mga cute na colors. Magkano nga to? 20 pesos. 20 Ay, pesos galing din. naman. Okay. Naku, syempre, kailangan natin parte rin yan ng baso. Ay, Plastic naku, din na ang ganda baso. yan. Ang baso nila ay umabot din sa mga 15 pesos. Iba't ibang kulay din yan. May blue, may orange, iba't ibang design. You name it, they got it. Ay, Okay. naku. Kung meron tayong kutsara. Oh, Okay, kailangan ba okay kung may lang. kutsara tayo? Oh, may kutsara Ay, tayo? Kung meron tayong plato tsaka baso, naku. Alam mo ba kung magkano to? Magkano? Magkano ba to? Ayan. Naku, tatlo. Meron ka ng tatlo sa halagang, oh my gosh! 10 piso lang! Alam mo, huwag ka na kaya mag-disposable. Huwag ka na mag-disposable. Eto pa lang magagamit mo ng paulit-ulit. Ayan. I love you. I love you. Tapos yun, usually, pag mag-family outing ka, seafood yan. Di ba? Pag kunyari, kakain ka ng crab, di ba? Oo. Mangangamoy yan. Hindi mo na kailangan ng calamansi. Kailangan mo lang maghugas ng kamay gamit ang utensils na ito. Tapos Ay, mawawala ang yung amoy. galing mo talaga. Ba't talaga Ano yan? mo? Oo, Alam ganun mo, talaga meron yan. tayong mga eating utensils, ha? Oo, Pero naman. kailangan natin ng lutuan, syempre. Ayan. Oo naman, Lutuan. syempre. Meron ba tayong mga murang lutuan dyan? Yun, ito. Ay. Meron dito yung lutuan na pwedeng pingwitin lang, pwedeng dalhin kahit saan. Oo, bingwitin lang talaga, Pingwitin ha? lang talaga. Wow, ang Ito, cute. pumapatak yan ng pag small, 180 pesos. Oh. Pag medium naman, 220 pesos. Pag large, 380 pesos. Pag sinasabi natin large, pwede ka nang gumawa siguro ng kaldereta for 12 to 15. Wow, kung baka large ka naman. Pag large talagang sa akin ka Oh, tumitingin, nabibilaukan ka ba? Kasi, yun, tama yan. Perfect din yan. Sa summer outing, syempre, kailangan din natin ng tubig. Ay, ang galing mo. Kaya ito na yung mga water jugs. May magkano ba yung mga water jugs na yun? Ay, naku ha, according to our, our beautiful, naku po, na hindi ko makita, shucks, kasi talagang uhaw na uhaw ako. You are so great. Ito mga water jug natin ha, ranging from 130 to 160 pesos sa lukas. Oo, pag maliit. Pag malaki naman, syempre, mga ibang tao talaga mahilig uminom ng tubig.
umaabot na ng 250 to 280 pesos. So ilan lang yan po mga sa mga produkto or yung mga binibenta dito sa Divisoria na pasok sa budget nyo. Panalo ang iyong variety and your selection. Oo naman. At saka pa pupunta? Wala na. Only here in Divisoria. Let's shop. My God. Wait lang oo ha. Pagkatapos po nito ha, mga swimwear naman. Naku, talagang mga abs ating papakita natin dyan. Ako may abs. Huwag kang tumingin. Isang malaking abs yan. So, Halika tulungan na. kita bumili ng swimwear. Aha. Pwede hindi ako tumingin na lang. Good morning mga kapuso, kayo ba'y naghahanap ng mapagkakakitaan ngayong summer? Pues ito po, alam niyo ba, sa halagang 343 pesos, makakapagnegosyo ka na. O kung wala kang budget, pwede rin ng 51 pesos. Curious na kayo, ano? At para tulungan tayo dyan, kasama po natin si Miss Anesita Pablo. Good morning, ma'am! Yes, good morning po, Ma'am Binching. Taga Bomboy. So, Miss Anesita, pwede talaga tayo magkaroon ng business ngayong Of summer na course. mura lang. Murang halaga. Punta tayo sa murang-mura lang. 51 pesos ka, di ba? 51 Ice pesos candy, isa. pwede ice candy. So, ano mga kailangan natin sa ice candy? Ang kailangan lang natin mga fruits and season, Oo. pinya, mangga, or Oo. anything na ano. And then kung wala kayo niyan, yung mga juice na concentrated pwede nang gawing ice candy. Then the sugar and water lang siya. So, mix lang siya. Then the plastic bag. Tapos puhunan mo lang plastic bag actually tsaka yung mga prutas. So, magkano? Sugar. 50 is sugar. So, magkano 51 pesos? 51 pesos. Pwede na. Tapos pwede yung palaguin yun, di ba? Okay, pero syempre, dapat safe yung mga binibenta nyo. Of course, Dapat make sure you malinis. choose. Exactly. Ngayon, dun sa halagang 343 pesos naman, meron pa isang negosyo na maaaring yung umpisahan. Correct? Yung ating usong-uso ngayon na is ice crumble. Perfect. Kasi summer, ang init-init, perfect yung scramble na yan. So, ano po ba ang mga kailangan natin, Miss Anesita? Yes, ang kailangan lang natin sa ice crumble, yung crushed ice. Ito Aha. po yun. Naku, kailangan ba natin mag-invest sa ano? Or pwede yung ano tawag doon? Kuskus? Pwede siyang Kuskus. Mahirap lang, na eh. no? May nabibili na namang ano eh. Although may nabibili na tayo crushed ice. Oo. And then, meron na tayong ready na crushed ice, then the milk, Aha. prepared na chocolate mixture, Anong klaseng milk strawberry, nga pala? skimmed milk, and buttermilk Powder. powder. Powder, okay. And then, And then, the toppings. the toppings you need. Okay, so marshmallows, Rice Krispies, yung mga ganyan. Chocolate. Yeah, tapos yung mga cereals, basically. Cereals, Okay, pwede. so how do we do this? Paano natin gagawin ng scramble na ito? Special na scramble? So, ang ice crumble natin, lalagay tayo ng mga 1 liter of crushed ice, Aha. and then 1 cup of chocolate or strawberry Gawin flavor. natin. Gusto ko Ito na makita po. ang ginagawa. Ayan na yan. Okay. Yan na yung scramble, Dito na di po ba? tayo. Pero gusto ko makitang gawin niya, Miss Anesita. Para naman, Okay. pagdating ko sa bahay, pwede ko gawin ito. Mag-business ako sa amin. Ayan, habang ginagawa yung Miss Anesita nga pala, magkano na ang benta natin doon sa, sa ice candy? Ice candy, 2 pesos lang 2 yan. pesos lang. Oo, para yung mga bata, yung mga kapitbahay nyo, maingganyo, bibili lagi sa inyo. Ngayon yung course. scramble naman, kada cup Eto na magkano? po. Ang ice crumble, pwede mo siya ibenta sa halagang 10 pesos per 8 ounces na glass. 10 pesos. Okay, so umpisa natin with the yellow and then... Ayan, ang Eto na po powder. siya. 1 cup of chocolate. Uy, ang bango, pwede pa yung kainin. Kinain bigla eh. Pwede na Okay, po. so basically yan lang, ano? Yan, halo-haluin mo ng lahat. Yes. And then, ayan na, ice Eto scramble na tayo. Ito na yung ice crumble natin. Oo, naku, habang ginagawa yung Miss Anesita, maraming salamat po. Thank you Okay, very thank much. you rin. Sige lang, gawa lang kayo kasi marami sa amin kakain mamaya. May order na po tayo sa loob. Magbebenta ako sa inyo, Okay, sige po. Okay, salamat Miss Anesita. Alright, mga kapuso, yan po ang business idea for summer. Kikita na kayo, o, di ba? Yes. Masaya pa Lalo mga summer anak ninyo. ngayon, kailangan kumikita tayo mga bakasyon ng bata. Kailangan yumaman Yan ay tayo. bonding time ng ating pamilya. Correct. At yan, kumakain na si Luan. Ngayon po mga kapuso, unang balita na po tayo.